Martial Peak, Kabanata 4485. Halika, espada. Unti-unting nagkamalay si Su Changfa at nakita ang dalawang disipulo ng Tian Luohol na kumikibot sa ilalim ng mga kamay ni Yang Kai sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Sa pag-aakalang nananaginip siya, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagtulog, gayunpaman, hindi nagtagal ay muli niyang iminulat ang kanyang mga mata upang tumingin sa harap na may halong pagkagulat at pagkalito. Maganda ang buhay pero napakarupok. Mukhang hindi mo naiintindihan ito. Sa kasamaang palad, ang mga mangmang ay nakatadhana na itaboy sa agos ng panahon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Dahan-daang tumayo si Yang Kai, nilinis ang dugo sa kanyang mga kamay, at malamig na tumangala kay Zhanbo Xiong. 7th Grade Mortal Realm. Parehong hindi napigilan ni Na Hongshu at Gu Kangning na manlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Ang aura na nagmumula kay Yang Kai ay malinaw na isang bagay na maaaring taglayin lamang ng isang 7th Grade Mortal Realm Master. Di ba nasa 4th Grade Mortal Realm lang siya? Kailan siya naging 7th Grade Mortal Realm Master? Ang brat na ito ay nagtatago ng kanyang lakas sa lahat ng oras na ito. Ngunit, kahit na siya ay isang 7th Grade Mortal Realm Master, paano nito mababago ang anuman? Kahit na ang 3rd Grade Earth Realm Masters tulad ng tatlong Elder ay natalo ng husto. Ang isang 7th Grade Mortal Realm Master ay tiyak na walang kapangyarihan na lumaban sa sitwasyong ito. Binaliwala ang katotohanan na ang Tian Luohol ay mayroong 7th Grade Earth Realm Master tulad ni Zhanbo Xiong, mayroon ding ilan pang Earth Realm Masters na naruroon. Ang lineup na ito ay hindi isang bagay na kayang labanan ni Yang Kai ng mag-isa. Mayabang na junior, ang lakas ng loob mong kumilos ng mayabang. Nagalit si Zhanbo Xiong. Sa isang sandali ng kawalang ingat, dalawa sa kanyang mga tao ang napatay ng kabilang partido. Ito ay lubhang nakakahiya para sa kanya. Ang totoo ay ang kapangyarihang ipinakita ni Yang Kai kanina ay nagulat din sa kanya. Isang 7th Grade Mortal Realm Master ang pumatay ng dalawang Masters sa tuktok ng Mortal Realm sa isang iglap. Ang ganitong gawain ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Tanging ang pinakamahuhusay na henyo lamang ang may kakayahang pumatay ng mga kaaway sa itaas ng kanilang sariling kaharian. Ang kasalukuyang eldest disciple ng Void Spirit Sword Sect ay hindi kilala. Sa makatuwid, ang biglaang pagpapakita ng lakas na ito ay agad na nagbigay kay Zhanbo Xiong ng lahat ng uri ng pag-iisip. Marahil nilinang ng batang ito ang True Void Spirit Art of Void Spirit Sword Sect. Hanggat mahuli ko siya, makukuha ko ang pinakamalaking sikreto ng Void Spirit Sword Sect. Gaano man kalakas ang junior na ito, nasa 7th Grade Mortal Realm lang siya habang ako ay nasa 7th Grade Earth Realm. May pagkakaiba ang isang buong Great Realm sa pagitan natin. Siguradong hindi ko siya kalaban. Ang kanyang pagkamuhi sa pumatay sa kanyang apo at ang kanyang kasakiman sa True Void Spirit Art ay nagtulak kay Zhanbo Xiong na magpasya na hulihin si Yang Kai ng personal. Kumikislap ang kanyang anyo habang nagsasalita at sumugod siya sa kanyang kalaban. Sa ilalim ng paghihimok ng kanyang Earth Realm Spirit Chi, diniin niya si Yang Kai ng napakalakas. Honored Master, ang ancestors ng Void Spirit Sword Sect ay talagang nag-iwan sa atin ng napakalaking regalo, kaya lang hindi namin ito napansin noon. Biglang binigkas ni Yang Kai ang hindi maipaliwanag na pangungusap. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay sa hangin at sumigaw. Halika, espada, kotse. Umalangaw ang tunog ng pagkabasag. Lumingon si Su Changfa at ang iba pa sa direksyon ng tunog at nakita ang mga pinong bitik na umaagos pababa sa espadang isinusuot ng rebulto ng kanilang ninuno sa hindi kalayuan. Biglang nanlaki ang mata ni Su Changfa. Parang may naalala, agad na puno ng emosyon ang ekspresyon niya. Kotse. Kasunod ng pag-crack na iyon, isang sword light ang biglang bumaril mula sa rebulto at lumipad sa pagkakahawak ni Yang Kai. Isa itong espada na naglalabas ng hindi maipaliwanag na halo ng liwanag. Ang espada ay medyo higit sa 1 metro ang haba, na may patag na ibabaw na kumikinang na parang salamin na napakalinaw na maipapakita nito ang imahe ng isang tao ng perpekto. Ang hugis ay makinis at naka-streamline at ang gilid nito ay napakatalam na tila maaari itong maghiwa sa kalawakan mismo. Ang True Void Sword, mahinang bulalas ni Gu Kangning. Inihayag ni Hongshu ang isang hitsura ng realisasyon. Kaya ito ay narito sa lahat ng panahon. Totoo pala ang mga tala sa mga sinaunang aklat. Hindi na kailangang sabihin, ang True Void Sword na ito ay hindi ang tunay na True Void Sword. Ang tunay na True Void Sword ay isa sa 10 Great Divine Armaments ng Divine Armament World. Tanging ang mga may mahusay na tadhana at pagkakataon ang maaaring gumamit ng tunay na True Void Sword.
Ang True Void Sword sa pagkakahawak ni Yang Kai ay nakatago sa lumang estatwa at isang replika ng Divine Armament. Ayon sa mga record na isinulat sa mga sinaunang aklat ng Void Spirit Sword Sect, ang True Void Sword Lord ay gumugol ng napakalaking dami ng lakas tao at mapagkukunan upang mabuo ang imitasyong True Void Sword na ito batay sa Divine Armament sa mga huling taon niyang iiwan para sa mga susunod na henerasyon. Kaya lang walang nakakaalam kung saan napunta ang True Void Sword replica pagkatapos ng pagkamatay ng True Void Sword Lord, kahit na may mga hindi malinaw na tala sa mga sinaunang aklat. Pagkalipas ng 1,000 taon, kahit na ang mga disipulo ng susunod na henerasyon ay nakatagpo ng mga talaan na nakasulat sa mga sinaunang aklat, ipinapalagay lamang nila na ang True Void Sword replica ay nawala o nawasak. Sino ang makakaalam na ito ay palaging nakatago sa loob ng Guardian Statue ng Sect? Nakatago ito sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong sa buong oras. Ang replika ng True Void Sword ay malayo sa tunay na Divine Armament True Void Sword, ngunit kahit na ganoon, ang kapangyarihang taglay nito ay hindi dapat maliitin. Isang Spirit Armament, si Zhan Boshong ay sumugod patungo kay Yang Kai, nanliit ang kanyang mga mata sa nakita. Kaagad pagkatapos noon, siya ay naging sobrang saya. Hindi ko akalain na ang isang maliit na puwersa tulad ng Void Spirit Sword Sect ay may magandang bagay na itatago, ha 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 ha. Ang langit ay tunay na nasa aking panig ngayon. Junior, hindi ka karapat-dapat sa Spirit Armament na ito. Ibigay ito sa Old Master na ito. Inabot niya at hinawakan si Yang Kai habang nagsasalita. Ang mga cultivator ay nahahati sa Mortal, Earth, Heaven, at Spirit Realm. Ang mga sandata sa Divine Armament World ay ikinategorya sa parehong paraan. Sa ibaba ng Divine Armaments ay Spirit Armaments, Heaven Armaments, Earth Armaments, at panghuli Mortal Armaments. Ang espadang dala ni Yang Kai dati ay isang Mortal Armament lamang at nawasak sa kanyang pakikipaglaban sa restaurant. Ang mga Divine Armament ay hindi malikha at likas lamang na nabuo. Kahit na pinangunahan ng True Void Sword Lord ang paglikha at nakolekta ang pinakamahalagang materyales na makukuha sa Divine Armament World, hindi pa rin siya nakakagawa ng isang tunay na Divine Armament. Ang pinakamagagawa niya ay isang Spirit Armament. Sabi nga, ang isang Spirit Armament ay sapat na makapangyarihan para lipulin ang isang buong kaharian. Natural, nakadepende rin iyon sa kung sino ang may hawak ng Spirit Armament. Sa huli, ang isang sandata ay pantulong lamang, isang kasangkapan na gagamitin, sa makatuwid, ang dami ng kapangyarihan na maibibigay nito ay nakadepende sa lakas ng may hawak. Ang isang 7th grade Mortal Realm Master na tulad ni Yang Kai ay naputol ng matalas na sword intent sa pamamagitan lamang ng paghawak nitong Spirit Armament sa kanyang kamay. Basang-basa ang buong katawan niya sa dugo at marahas na kumukulot ang kanyang laman. Sa kabilang panig, si Wan Tianhe ng Roaring Tiger Sect, na kanina pa malamig na nanunood sa gilid, ay nagpakita ng interes. Sino ang hindi matutokso sa harap ng isang Spirit Armament? Habang siya ay naghahanda na sumama sa laban at agawin ang Spirit Armament para sa kanyang sarili, ang kanyang puso ay biglang nanikip ng mahigpit. Katutubo niyang naramdaman ang isang pakiramdam ng krisis na bumabalot sa kanya, na para bang isang kakilakilabot na kapalaran ang sasapitin niya kapag siya ay kumilos. Ang kanyang paglilinang ay hindi ganoon kahusay, tanging ang 7th grade Earth Realm. Gayunpaman, ang kanyang pangunawa sa panganib ay palaging napakasensitibo. Umasa siya sa kanyang instincts upang makatakas sa maraming sakuna sa paglipas ng mga taon, kaya pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, pinili niyang manatiling hindi kumikibo. Dumating si Zhan Boshong sa loob ng 10 metro mula sa Yang Kai at matako na nakatingin sa Spirit Armament na nasa kamay ng huli, nananaginip na tungkol sa kanyang Mar-Angel na anyo pagkatapos makuha ang Spirit Armament na ito. Isang napakalaking ilusyon na multo ang biglang lumitaw sa likod ni Yang Kai. Ang Illusory Phantom ay ilang dosenang metro ang taas at puno ng napakalawak na aura. Ang buong Illusory Phantom ay nabuo mula sa Condensed Sword Chi. Bukod dito, ang ilusyon na multo ay kapareho ng estatwa na nakatayo sa Void Spirit Sword Sect sa loob ng 1,000 taon. Ang ilusyonaryong multo ay may hawak ding espada sa kanyang mga kamay kung saan umikot ang matalim na Sword Chi. Ancestor. Tinitigan ni Su Changfa ang ilusyon na multo dahil sa pagkabigla. Ang Ancestor ay lumitaw. Katulad nito, sina Gokang Ning at Hongshu ay nakatitig sa ilusyon na multo sa gulat habang ang lahat ng mga disipulo ng Void Spirit Sword Sect ay natulala sa nakita. Pakiramdam ni Zhan Boshong ay biglang sumikip ang kanyang dibdib, na parabang tinutusok ang kanyang balat ng libu-libong maliliit na karayom. Nanggagaling sa buong katawan niya ang pananakit ng ulo at kasabay nito, na puno ng hindi maipaliwanag na takot ang puso niya.
Iniwas ni Yang Kai ang espada sa kanyang kamay, malamig na tinitigan si Zan Boshong. Kamatayan sa lahat ng nanakit sa Void Spirit Sword Sect. Ang Sword Chi ay nasuspine sa hangin habang ang Sword Intent ay tumagos sa kalangitan. Walang humpay na umalangaw ang mga tunog ng paghiwa at tumalsik ang sariwang dugo sa lahat ng dako habang ang mga pinutol na paa ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Pakiramdam ko ay 1,000 taon na ang lumipas sa isang iglap, at nang ang Sword Chi na rumarampas sa kawalan sa wakas ay nawala, ang lahat ng mga cultivator ng Tianluo Hall ay napatay sa lugar. Ang mga tipak ng laman at dugo ay tumakip sa lupa at wala ni isa man sa kanila ang napanatili ang isang kompletong bangkay, ang kanilang mga katawan ay hiniwa sa maraming piraso ng napakaraming Sword Chi. Kahit na ang bundok sa unahan ay nawasak sa lupa. Samantala, ang mga disipulo ng Void Spirit Sword Sect na bumagsak sa lupa ay hindi nasaktan sa anumang paraan. Ang criss-crossing Sword Chi ay tila may mga mata at hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanila. Huminga ng matalim na hangin si Wan Tianhe ng malamig na hangin, ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong may sakit na berde at nakamamatay na mapatla. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat na hindi siya nakagalaw ngayon, kung hindi, naranasan niya ang kaparehong kapalaran ni Zan Boshong. Sa ilalim ng nakakatakot na Sword Chi na iyon, ang isang 7th grade Earth Realm Master ay hindi naiiba sa isang langgam. Mga hanggal na walang alam kung ano ang tunay na lakas. Bahagyang pinitik ni Yang Kai ang espada. Basang-basa na ang buong katawan niya sa pula, na nagmistulang hinukay siya mula sa pool ng dugo. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Wan Tianhe at same time na nagtanong. Protector 1, mayroon ka bang sasabihin? Ang pag-atake ngayon ay natural na hindi niya sariling lakas, ito ay ang kapangyarihang nakatatak sa loob ng Spirit Armament True Void Sword. Ang ginawa lang ni Yang Kai ay gumamit ng Void Spirit Art para pasiglahin ang kapangyarihang iyon. Ito ay natural na imposible para sa kanya na lumabas ng hindi nasaktan pagkatapos kumilos bilang carrier para sa naturang kapangyarihan. Mayroong hindi mabilang na mga sugat sa buong katawan niya at ang nakakatakot na Sword Intent ay tumagas mula sa mga pinsalang iyon, na pumipigil sa mga ito na gumaling. Ang dugong damaloy sa kanyang mga binti ay nabahiran ng pula ang lupa sa paligid niya. Si Wan Tianhe ay lumunok ng may kaba at tumitig sa True Void Sword sa kamay ni Yang Kai sa takot. Si Zan Boshong ay nasa 7th grade Earth Realm, tulad ko. Ang aming mga lakas ay medyo pantay-pantay. Si Zan Boshong ay pinatay ng walang kahit katiting na pahiwatig na kayang lumaban. Paano ko kaya ipagtatanggol ang sarili ko kung inaatake ako ng brat na iyon? Naghinala siya na kahit ang isang Heaven Realm Master ay magiging walang kapangyarihan laban sa Welga na iyon ngayon lang. Ang mga nasa Spirit Realm lamang ang may karapatang lumaban. Si Zan Boshong ay naglakasloob na saktan ang Void Spirit Sword Sect, kaya ang kanyang kamatayan ay hindi nararapat na kawan. Little brother, mabuti ang ginawa mo sa pagpatay sa kanya. Sa totoo lang, matagal na siyang ayaw ng Wan na ito. Nanginginig ang magkabilang paa niya, ngunit nagsinungaling siya nang hindi napindot ang talukap ng mata. Maging praktikal tayo. Tumingin si Yang Kai kay Wan Tianhe ng mahinahon. Kung hindi, baka mabaigo akong sugpuin ang pagkabalisa ng espada. Sinabi ni Wan Tianhe. Ang Wan na ito ay nagmamadaling dumating ngayon kaya wala siyang dala. Sa hinaharap, ang Wan na ito ay bibisita muli na may mga regalo ng paghingi ng tawad. Ginagarantiya ko na masisiyahan ka sa halaga, little brother. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Mabuti, pinilit niyang ngumiti si Wan Tian. Ang iyong marangal na sekta ay dumanas ng napakalaki kahit ngayon, kaya sigurado akong marami ka pang dapat harapin. Hindi ka naiistorbahin ng Wan na ito. Palem, tumanggaw si Yang Kai. Magkaroon ng ligtas na paglalakbay, Protector 1. Little junior sister, pakisuyo kay Protector 1. Napaatras si Wan Yingying nang sundan niya si Yang Kai dito, at pagdating niya sa lugar na ito, sakto lang na nakita niya si Yang Kai na pinupunasan ang kanilang mga kaaway sa isang galaw. Sa sandaling ito, hindi pa rin siya nakaka-recover sa kanyang pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung paano naging malakas ang kanyang eldest senior brother sa maikling panahon. Hanggang sa narinig niya ang sigaw nito ay sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan at tumugon ng tango. Hindi mo kailangang problemayan ang iyong sarili. Magalang na sagot ni Wan Tian. Pinangunahan ng mga tao mula sa Roaring Tiger Sect, nagmamadali siyang bumaba ng bundok. Pagkaalis ni Wan Tianhe at ng iba pa, biglang umubos si Yang Kai ng isang subo ng sariwang dugo at natisod. Agad niyang itinusok ang espada sa lupa at kalahating lumuhad. Eldest senior brother. Ang isang grupo ng mga tao ay agad na nagpanik at sumigaw ng maingay. Si Su Changfa, Gu Kangning, at Hong Shu ay nagmamadaling lumapit sa kanya.
Final alliance siya ng isa, ang isa ay uminom ng healing spirit pills para makain niya, at ang huling sinuri ang kanyang mga sugat. Sila ay lubhang matulungin. Martial Peak, Kabanata 4486. Earth Realm. Pagkatapos ng isang mabilis na pagsusuri, ang ekspresyon ni Su Changfa ay naging malungkot na halos tumutulo na siya ng kadiliman. Ang panloob na kondisyon ni Yang Kai ay isang ganap na gulo. Ang kanyang laman ay napunit, ang kanyang mga buto ay nabasag, at ang kanyang 5 viscerae at 6 na organo ay mabigat na nalipat. Ang ganitong mga pinsala ay karaniwang nakamamatay. Sa totoo lang, si Su Changfa mismo ay nagulat na si Yang Kai ay buhay pa sa mga pinsalang ito. Gaano kalakas ang kanyang sigla? Naunawaan din niya kaagad kung bakit hindi pinatay ni Yang Kai ang mga tao mula sa Roaring Tiger Sect kanina at pinayagan silang umalis ng mapayapa. Hindi sa ayaw ni Yang Kai, ngunit hindi niya kaya. Ang unang pag-atake ay nagdulot na sa kanya ng malubhang pinsala. Kung siya ay gumawa ng isa pang suntok, ang kanyang katawan ay maaaring sumabog sa lugar. Brat, mas mabuting huwag kang mamatay. Bulalas ni Gukang Ning sa pag-aalala. Binaliktad ni Yang Kai ang mga alon at iniligtas ang sekta mula sa isang malaking sakuna. Masyadong malaking kawalan kung dito siya mamamatay pagkatapos na naayos na ang lahat. Great Elder, makatitiyak ka. Hindi ko gagawin. Og. Si Yang Kai ay umubo ng isa pang subo ng dugo bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Ang kanyang dugo ay nagwisik sa buong mukha ni Su Changfa sa kabuuan niya. Sabi ni Hongshu, huwag ka nang magsalita. Ang pangunahing prioridad ay gamutin ang iyong mga sugat sa lalong madaling panahon. Tama iyan. Mabilis na tumango si Gokang Ning bilang pagsang-ayon. Pagkatapos gumawa ng ilang kaayusan, nagpa siya si Yang Kai na tumuon kaagad sa pagbawi. Si Su Changfa at ang dalawang elder ay personal na nagbabantay sa paligid niya habang ang iba pang mga disipulo ng Void Spirit Sword Sect ay nakakalat sa paligid upang manatiling mapagbantay at magbantay laban sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Napatingin si Su Changfa kay Yang Kai na naka-cross-leg sa lupa ng may pagkamangha. Ang pagpapakita ng kanyang disipolo ngayon ay labis na nagulat sa kanya. Hindi lang madaling nalutas ang banta sa kaligtasan ng kanilang sect, ngunit natagpuan din ang True Void Sword Spirit Armament. Sa lakas na ipinakita ni Yang Kai kanina, malapit na ang revival ng Void Spirit Sword Sect. Saglit, naramdaman ni Su Changfa na parang makakapagpapahinga siya ng mapayapa kahit na mamatay siya ngayon. Sa kasamaang palad, ang pinakamahalagang bagay ay kung makakaligtas si Yang Kai sa sakuna na ito. Nararamdaman ni Yang Kai na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay talagang kakilakilabot. Ang mga pinsalang natamo niya mula sa pagkilos bilang isang tubo para sa gayong pag-atake na lumalaban sa langit ay mas malala kaysa sa kung ano ang hitsura nito sa ibabaw. Kung hindi dahil sa katotohanang pinasigla niya ng husto ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein sa nakalipas na linggo, namatay na sana siya kasama ng mga tao mula sa Tianluo Hall, gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang mga pisikal na pinsala ay talagang hindi nakakabahala. Bagamat maaari lamang niyang pasiglahin ang isang maliit na bahagi ng tunay na kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein, ang kanyang malalakas na kakayahan sa pagbabagong buhay ay dahan-daang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang kailangan lang niya ay oras. Ang pangunahing isyu ay ang matalas na sword intent. Ang True Void Sword na ginawa ng True Void Sword Lord ay naglalaman ng sarili niyang sword chi. Sa pag-activate, nasugatan muna ng sword chi si Yang Kai bago pa man niya mapinsala ang kaaway. Ang nakakatakot na sword intent ay tumagos sa kanyang mga sugat at napigilan ang kanyang mga sugat na gumaling. Masasabing lalala lang ang kanyang mga sugat sa paglipas ng panahon kung hindi niya ikalat ang sword intent sa kanyang mga sugat. Walang posibilidad na gumaling sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Sa bilis na ito, sa kalaunan ay matatanggal siya ng sword intent. Bagamat sinubukan niyang iwaksi ang sword intent gamit ang sarili niyang kapangyarihan, ang kanyang paulit-ulit na pagtatangka ay natugunan lamang ng kabiguan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng cultivation ng katawan na ito at ng True Void Sword Lord's cultivation ay masyadong malaki, na nag-iiwan sa kanya ng ganap na walang kapangyarihan laban sa sword intent na ito. Naghinala si Yang Kai na kahit na ang Heaven Realm Masters ay hindi maaalis ang sword intent na ito. Ito ay posible lamang para sa mga Spirit Realm Masters. Gayunpaman, kung ang kanyang lakas ay nasa Spirit Realm, hindi na niya kailangang umasa sa Sword Chi sa loob ng True Void Sword Spirit Armament sa unang lugar. Iyon ay dahil siya mismo ay magkakaroon na ng ganoong antas ng kapangyarihan. Ito ay hindi tama. Iniwan ng True Void Sword Lord ang True Void Sword Replica bilang isang garantiyang pangkaligtasan para sa kanyang mga inapo. Walang dahilan para isakripisyo niya ang kanilang buhay para lang sa seguridad na iyon. Dapat mayroong ilang paraan upang malutas ang sword intent na ito.
Sa sandaling pumasok ang ideyang iyon sa kanyang isipan, biglang naisip ni Yang Kai ang isa pang posibilidad. Marahil ang sword intent na ito ay hindi kailanman sinadya upang maalis. Kasunod ng kaisipang iyon, mabilis na ipinalibot ni Yang Kai ang Void Spirit Art at ginabayan ang sword chi na umikot sa kanyang katawan. Makalipas ang 1 linggo, nabuhayan ng loob si Yang Kai. Malinaw niyang nararamdaman na ang nakakatakot na sword intent na tumatagos sa kanyang mga sugat ay bahagyang hamina. Ang pagtuklas na ito ay lubos na ikinatuwa niya. Mukhang tama ang kanyang hula, hindi na kailangang iwaksi ang sword intent. Ito ay natural na malulutas hanggat siya ay nagpapakalat ng Void Spirit Art. Higit pa rito, ang natunaw na sword intent ay hindi nawala ngunit napalitan ito ng purong spirit chi na pumupuno sa kanyang buong katawan sa halip. Sa loob lamang ng 1 linggo, naramdaman niya ang paglaki ng spirit chi sa kanyang katawan habang ang kanyang katawan ay naging masustansya at ne-refresh. Ano ang mangyayari kung matutunaw niya ang lahat ng sword intent na ito noon? Hindi nang ahas na ipagpaliban, tumuon si Yang Kai sa pagpapanatili ng kanyang sirkulasyon ng Void Spirit Art. Ang sword intent na nanatili sa kanyang mga sugat ay unti-unting bumababa habang lumilipas ang panahon habang ang kanyang aura ay lumalakas at lumakas. Si Su Changfa, Gu Kangning, at Hong Shu, na nagbabantay sa paligid niya, ay namangha sa tanawing ito. Pinagtutuunan nila ng pansin ang mga galaw at kondisyon ni Yang Kai sa lahat ng oras na ito, kaya natural lang na alam nila ang mga pagbabagong nangyayari sa kanya. Senior brother, paano lumalakas ang aura ng brat na ito? Hindi ba't ginagamot niya ang mga sugat niya? Bakit parang siya ang naglilinang sa halip? Not to mention, parang malapit na siyang masira. Nalilitong tanong ni Gu Kangning. Dahan daw ang umiling si Su Changfa. Hindi pa niya na-encounter ang ganoong sitwasyon. Ang isang tao na biglang umabot sa punto ng isang pambihirang tagumpay sa panahon ng proseso ng pagbawi ay talagang isang hindi naririnig na kababalaghan. Malamang mali ang pagkakaintindi natin. Baka nagpapaikot lang siya ng lakas niya para maibsan ang mga sugat niya. Kakalabas lang ng mga salita sa kanyang bibig nang makita niyang bahagyang tumigas si Yang Kai. Isang hindi nakikitang alon ng enerhiya ang sumabog sa lahat ng direksyon kung saan si Yang Kai ang sentro. Ang pag-iiba ng spirit chi na pinaghalo sa alon ng enerhiya ay kabilang sa 8th grade mortal realm. Talagang umangat siya. Napatulala si Hong Shu. Hindi pa ito tapos kahit hindi lalampas sa 2 araw, muling nagpapakita ng senyales ng inflation ang aura ni Yang Kai. Ang kanyang cultivation ay sumulong mula sa 8th grade mortal realm hanggang sa 9th grade mortal realm hindi nagtagal, ngunit kahit ganoon, ang kanyang aura ay patuloy na lumakas na parang walang katapusan sa kanyang pag-unlad. Napakunot ang noo ni Su Changfa. Hindi naman siya makakalusot sa Earth Realm, tama ba? Maingat na umiling si Gu Kangning. Ang Mortal Realm at ang Earth Realm ay dalawang magkaibang Great Realm. Ang pagpasok sa Earth Realm ay hindi isang bagay na magagawa mo lang magdamag. Hong. Ang matinding pagbabago-bago ng Spirit Chi ay sumabog mula kay Yang Kai sa sandaling iyon, at ang kanilang aura ay kabilang sa First Grade Earth Realm. Napaawang ang bibig ni Gu Kangning sa gulat. Napilitan siyang lunukan ang ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap. Matigas na ibinaling ang kanyang ulo sa gilid, tumingin siya kay Su Changfa at nagtanong. Senior brother, napakaraming effort ang pinagdaanan mo para itago ito sa amin. Natarante si Su Changfa. Ano ang tinago ko sa iyo? Sinabi ni Gu Kangning. Si Yang Boy ba ay sumulong sa Earth Realm matagal na ang nakalipas? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Matalim na tumango si Hong Shu bilang pagsang-ayon. Kahit gaano pa kahusay ang kakayahan ng isang tao, imposibleng umabant lang mula sa 7th step mortal realm tungo sa Earth Realm sa loob ng ilang araw. Iyan ay walang kahulugan. Kaya ang tanging paliwanag ay ang pagsulong ni Yang Kai sa Earth Realm matagal na ang nakalipas ngunit itinago ang katotohanan sa lahat ng ito. Hindi alam ni Su Changfa kung tatawa o iiyak. Nalaman ko rin na nakarating ang maliit na batang ito sa Earth Realm. Masigasig niyang hinihintay si Yang Kai na umakyat sa Earth Realm para mamana niya ang Void Spirit Sword Sect at akayin ito pabalik sa kasaganaan. Gayunpaman, hindi napigilan ni Su Changfa ang pakiramdam na parang nananaginip siya kapag dumating na ang oras. Honoured Master, mga Elder, ano ang inyong pinag-uusapan ng masigla? Narinig ang boses ni Yang Kai at napalingon silang tatlo sa direksyon niya. Sa kanilang pagtataka, nakita nila na si Yang Kai ay lumapit sa kanila sa isang punto, hawak ang replica na True Void Sword sa kanyang kamay ng bahagya habang nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Naka-recover ka na ba sa mga sugat mo? Nagtatakang tanong ni Gu Kangning. Tumango si Yang Kai. Oo, mas marami o mas kaunti.
Ang lahat ng layunin ng sword na tumatagos sa kanyang mga sugat ay napino sa kanyang kabisera upang madagdagan ang kanyang lakas, at nang walang panghihimasok ng layunin ng sword, ang kanyang mga pinsala ay hindi hihigit sa mga sugat sa laman. Bukod dito, ang insidenteng ito ay lalong nagpalakas sa kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein. Sa napakalakas na kakayahan sa pagbabagong buhay, hindi hihigit sa ilang araw bago tuluyang gumaling si Yang Kai. Anong pakiramdam mo? Hindi ka ba komportable kahit saan? Nag-aalalang tanong ni Hongshu. Sumagot si Yang Kai. Ang disipulong ito ay parang sisabog na sa lakas. Gusto ko talagang humanap ng makakalaban ko. Habang nagsasalita, iniwagayway niya ang True Void Sword sa kanyang kamay. Ang sword intent na naiwan ng True Void Sword Lord ay nagbigay daan sa kanya na sumulong mula sa 7th grade Mortal Realm tungo sa Earth Realm ng sabay-sabay. Kung ganoon, hindi ba siya makakatipid sa maraming oras ng paglilinang kung uulitin niya ang karanasan ng ilang beses pa? Gayunpaman, alam niya na ang kanyang pag-asa ay hindi makatotohanan. Iyon ay dahil ang Sword Chi na tinatakan sa loob ng True Void Sword ng True Void Sword Lord ay magagamit lamang sa pag-atake ng 3 beses. Talagang may dalawang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Yang Kai ang mga tao mula sa Roaring Tiger Sect. Ang unang dahilan ay kulang ang kanyang lakas. Ang iba pang dahilan gayunpaman, ay hindi niya nais na sayangin ang limitadong mga mapagkukunan na mayroon siya. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi maituturing na mataas at siya ay magiging walang kapangyarihan sa harap ng isang tunay na guro, kaya, ang True Void Sword ay isang mahalagang trump card. Honored Master, mga Elder, salamat sa pagbabantay sa napakaraming araw. Magmadali kayong tatlo at magpahinga. Ipapaliwanag ng disipulong ito ang lahat bukas. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. Alam niya na si Su Changfa at ang iba ay tiyak na magkakaroon ng maraming katanungan at pagdududa sa kanilang mga puso. Kung tutusin, ang kanyang nakaraang pagganap ay medyo masyadong mapangahas. Magiliw na tumanggaw si Su Changfa. Nasugatan din sila sa labanan sa Tianluo Hall, ngunit kinailangan nilang bantayan si Yang Kai nitong mga nakaraang araw, kaya hindi pa sila nakakapagpahinga ng maayos. Kasunod ng pag-alis ng 3 elder, sa wakas ay tumingin si Yang Kai sa mga junior brothers at junior sisters na nakapalibot sa kanya, ang kanilang mga titig ay puno ng pagkamangha at paggalang. Napagtanto ba ninyong lahat ang inyong sariling kahinaan at kawalang halaga? Mahinang tanong ni Yang Kai. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa kahihiyan nang marinig ang mga salitang iyon. Sinalakay tayo ni Tianluo Hall, ngunit wala kaming lakas na lumaban. Marami sa ating mga junior brothers at junior sisters ay pinatay sa harap ng aming mga mata, ngunit kami ay maaari lamang manood ng walang magawa. Bakit? Dahil mas malakas sila sa atin. Dahil mas may kapangyarihan sila kaysa sa atin. Lalong napayuko ang kanilang mga ulo sa mga salitang iyon. Gusto mo bang lumakas? Gusto mo bang maghiganti? Tinanong sila ni Yang Kai. Eldest senior brother, gusto naming maging kasing lakas mo. Gusto naming ipaghiganti ang mga kapatid namin. May sumigaw. Ngunit, paano natin gagawin iyon? Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Tama na kung ganito ang iniisip mo. Kahit na ang pinakamataas na puno ay nagsisimula bilang isang mahinang panla. Walang makakamit sa magdamag. Mula bukas, maghahanda ako ng plano sa pagsasanay para sa inyong lahat. Sana ay makapagtiyaga ka sa pagsasanay na ito. Sa ngayon, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Oo. Ang mga disipulo ay mabilis na naghiwa-hiwalay na may nagngangalit na apoy na nagninangas sa kanilang mga mata. Kinabukasan, si Su Changfa at ang 2 elder ay umupo sa kanilang mataas na upuan sa main hall. Samantala, tumayo si Yang Kai sa ibaba nila at sinabi sa kanila ang kwentong naisip niya noon pa man. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita si Su Changfa. Kaya sinasabi mo na nalaman mo na ang True Void Sword ay nakatago sa rebulto ng Ancestor salamat sa legacy inheritance ng Ancestor. Talaga, tumanggaw si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Ang kanyang nakaraang pagganap ay masyadong kakaiba. Ang isang taong patuloy na nilulubog ang kanyang kalungkutan sa alak araw-araw ay biglang nakakuha ng lakas upang ibalik ang alon ng isang hindi mapagtagumpayang labanan at naglabas pa ng isang lihim na sandata ng malawakang pagwasak tulad ng True Void Sword. Siguradong hindi mapalagay si Su Changfa at ang iba pa kung hindi niya sila mabibigyan ng makatwirang paliwanag. Pagkatapos ng ilang oras na pag-isipan, makakaisip lang si Yang Kai ng walang katuturang dahilan tulad ng legacy inheritance. Mukhang hindi naman masyadong masama ang epekto ng kanyang palusot. Bagamat nag-aalinlangan si Su Changfa at ang iba pa, wala silang pagpipilian kundi paniwalaan siya. Kung tutusin, ang kanyang nakaraang pagganap ay lubos na lumampas sa kanilang kakayahang umunawa. Martial Peak, Kabanata 4487
Black Jade Mine. Dahil talaga sa pamana ng Ancestors' Legacy Inheritance kaya mabilis na nakalusot ang disciple na ito sa Earthrealm, alamin ang kinaroroonan ng Ancestors' Legacy Artifact, ang Replica True Void Sword. Sa totoo lang, napansin ni Yang Kai na may nakatago sa loob ng rebulto nang makita niya ito sa unang pagkakataon. Kasama ang mga talaan ng mga sinaunang aklat sa kanyang memorya, madali para sa kanya na mahinuha na ang nakatagong bagay ay ang matagal nang nawawalang kopya ng Void Spirit Sword Sect na True Void Sword. Tumanggaw si Gukang Ning. Mukhang hindi tayo pinabayaan ni Ancestor, mga walang kakayahan na juniors. Nahihiya akong humarap sa Ancestor. Sa kabilang banda, tumingin si Su Changfa kay Yang Kai nang may pag-aalala at nagtanong. Talagang sumulong ka na sa Earthrealm, ngunit hindi ka ba komportable sa ganyang lugar? Masyadong mabilis ang pagsulong ni Yang Kai. Masasabing napanood nila ang paglusot niya mula sa 7th grade Mortal Realm hanggang sa Earthrealm sa loob ng ilang araw. Ang mabilis na pagunlad ay karaniwang nagresulta sa isang hindi matatag na pundasyon, kaya natural na nag-aalala si Su Changfa tungkol dito. Magtiwala ka, Hanord Master. Ang disipulong ito ay hindi nakakaramdam ng anumang paghihirap. Sagot ni Yang Kai. Hawak ang True Void Sword gamit ang dalawang kamay, humakbang siya ng 2 hakbang pasulong at inalok ang espada. Nang unang huwa din ng Ancestor ang espadang ito, tinatakan niya ang 3 malalakas na pag-atake ng Sword Chi sa loob nito. Ang disipulong ito ay nag-activate ng isa sa mga pag-ataking iyon ilang araw na ang nakakaraan, kaya may natitira pang 2. Ngunit, dahil ang espadang ito ay ang pundasyon ng Void Spirit Sword Sect, sa palagay ko pinakamainam para sa iyo na ingatan ang espada, Hanord Master. Sinulyapan ni Su Changfa ang True Void Sword ngunit hindi ito kinuha. Dahan-dahan siyang umiling at sinabing. Simula noong iniwan ng Ancestor ang kanyang legacy inheritance sa iyo at sinabi sa iyo ang kinaroroonan ng True Void Sword, ibig sabihin ay pinahahalagahan ka ng Ancestor. Naniniwala siya na maaari mong pamunuan ang Void Spirit Sword Sect at ibalik ang nawala nating kaluwalhatian. Ang espadang ito. Dapat mong itago ito. Nag-isip sandali si Yang Kai bago siya tumanggo. Siya nga pala, ang Hanord Master, ang Ancestors' Legacy Inheritance ay nagpahayag din ng maraming pagkukulang sa ating cultivation at naglalaman pa ng pinahusay na bersyon ng Void Spirit Art. Sinubukan ng disipulong ito ang bagong Secret Art at masasabing ito ay higit na nakahihigit sa ating kasalukuyang Void Spirit Art. Maaari ko bang ituro ang Secret Art na ito sa iba pang junior brothers at junior sisters? Oh. Naging interesado si Gukang Ning. Pinahusay ng Ancestor ang Void Spirit Art. Bilasan mo at magpaliwanag. Hindi lang siya ang Great Elder ng Void Spirit Sword Sect, kundi pati na rin ang Elder na namamahala sa pagtuturo ng cultivation sa sect, sa makatuwid, natural na sineseryoso niya ang mga bagay na ito. At kaya, sinimulang ipaliwanag ni Yang Kai sa 3 Elder ang lahat tungkol sa Void Spirit Art na binago niya. Ang 3 Elder ay agad na nagtipon upang saliksikin ang bagong lihim na sining, at nang makita ang kanilang nasa sabik na mga ekspresyon, dahan-daang lumabas si Yang Kai sa main hall. Ang Void Spirit Art na ito ay isang bagay na binago niya at pinahusay ang kanyang sarili, at tiyak na mas mahusay ito kaysa sa orihinal na Void Spirit Art. Naniniwala siya na ang 3 Elder sa sekta ay mabilis na magtuturo ng Secret Art sa iba pang mga disipulo, na nagpapahintulot sa kanila na makamit ang 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap sa kanilang paglilinang. Bukod dito, dahil ito ay isang pagpapabuti na ginawa sa orihinal na pundasyon, walang mga nakatagong panganib sa pagpapalit ng Secret Art na kanilang nililinang. Ngunit bago iyon, kailangan munang patatagin ang pundasyon ng mga junior brothers at junior sisters na iyon. Senior brother, naghihintay si Wan Yingying sa labas ng bulwagan. Nang makita niyang lumabas si Yang Kai, mabilis siyang sumigaw. Naghihintay sa iyo ang lahat. Tumanggo si Yang Kai at sumama sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa parisukat tulad ng dati. Ang lahat ng mga disipulo ng sekta ay natipon doon, ngunit gayunpaman, ang kabuuang bilang ng mga tao ay hindi lalampas sa 40. Bukod dito, marami sa kanila ang hindi pa ganap na gumaling mula sa kanilang mga pinsala. Maaaring mapatla ang kanilang mga kutis, ngunit ang kanilang espiritu ay nakakagulat na mataas. Mukhang lahat ay sabik para sa higit na lakas. Ngumiti si Yang Kai at tumingin sa paligid. Isa sa mga junior brothers ang tumawag. Eldest senior brother, ano ang dapat nating gawin ngayon? Turuan mo kami, senior brother. Pakiusap, turuan mo kami, senior brother. Ang iba ay umalangaw-ngaw, ang kanilang mga sigaw ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Tumanggo si Yang Kai, kahit na ang pinakadakilang mga palasyo ay kailangang itayo mula sa simula.
Ano ang pinakamahalagang bagay para sa mga cultivator na tulad natin? Ito ay hindi isang napakalakas na paglilinang, ito ay isang hindi matitinag na pundasyon. Kung walang matibay na pundasyon, lahat ng iba ay walang kabuluhan. Ngunit kung gayon, ano ang ating pundasyon? Ang ating pundasyon ay ang ating katawan. Kung malakas ang ating katawan, maaari tayong tumanggap at magpalipat-lipat ng mas maraming spirit chi. Kung ang ating katawan ay malakas, maaari tayong magsikap ng higit na lakas. Kaya naman dapat nating sanayin ang ating mga katawan bago tayo magtanim. Kung kaya mong sanayin ang iyong pangangatawan sa sukdulang limitasyon nito, maaari mo pang durugan ang mga lungsod at sirain ang mga bansa nang walang kahit katiting na spirit chi. Habang nagsasalita, biglang sumuntok si Yang Kai. Ang marahas na puwersa ang sumambulat kasabay ng isang nakakabinging pagsabog na naging dahilan ng pagpintig ng mga tainga ng lahat at ang kanilang mga mata ay nagningning sa pananabik. Tuturuan ko na kayo ngayon ng isang set ng body tempering techniques na dapat ninyong lahat ay masigasig na linangin mula ngayon. Huwag kang magpapabaya. Oo, nangako sila ng buong sigla. Si Yang Kai ay pinagkadalubhasaan ng maraming body tempering techniques at sa paglipas ng mga taon, naglakbay siya sa malalayong lugar, pumatay ng hindi mabilang na malalakas na kaaway at nakuha ang kanilang secret arts sa proseso. Naturally, ilang body tempering techniques ang kasama sa kanila. Hindi naging problema para sa kanya na ituro ang secret arts na ito sa nakababatang henerasyon ng Void Spirit Sword Sect pagkatapos gumawa ng kaunting pagsasaayos sa mga ito. Kung gaano kalayo ang kanilang magagawa sa hinaharap, iyon ay ganap na nakasalalay sa kanilang sariling pagsisikap. Matapos ituro ang body tempering techniques, ipinatawag ni Yang Kai ang dalawang junior brothers, nagsulat ng Race Eta, at pinababa sila sa bundok para bumili ng iba't ibang gamot. Ang paglilinang ng mga disipulo ng Void Spirit Sword Sect sa nakababatang henerasyon ay masyadong mababa, kaya imposible para sa kanila na magpakita ng makabuluhang pag-unlad sa maikling panahon. Maaari lamang silang maglaan ng kanilang oras sa paglilinang. Gayunpaman, ang pagbili ng ilang mga halamang gamot upang gumawa ng ilang panggamot na likido para sa body tempering ay magpapabilis sa rate ng kanilang paglaki. Tinanggap ng dalawang alagad ang kanyang utos at umalis. Pagkatapos, hiniling niya kay Wan Yingying na gabayan siya sa ibang lugar. Ang pangalang Ash Mountain ay tila baog at tiwangwang. Gayunpaman, ito ay naging isang magandang lugar. Sa loob ng isa sa mga mining tunnel na umaabot ng ilang kilometro sa ilalim ng Ash Mountain, si Yang Kai ay humakbang pasulong habang si Wan Yingying ay sumunod sa kanyang likuran na may dalang sulo. Habang lumayo sila, mas nararamdaman nila ang siksik na pagbabago ng spirit chi. Ang lugar na ito ay isang Black Jade Lode na naglalaman ng malaking halaga ng Black Jade kung tutuusin. Hindi nakakagulat na magkaroon ng ganoon kasiksik na spirit chi sa lugar na ito. Ang kamalignang Void Spirit Sword Sect ay inalis ni Yang Kai, ngunit kailangan niya ng malaking halaga para mapaunlad ang sect at mapabuti ang sarili niyang cultivation. Ang Black Jade Lode ang tanging pag-asa upang mabilis na makamit ito. Ang lugar na ito ay dating isang ordinaryong mineral lode kung saan ang mga ordinaryong mortal ay pumupunta sa pagmimina para sa mga ores, ngunit sa proseso ay nahukay nila ang Black Jade isang araw. Dahil ang lugar na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Void Spirit Sword Sect, ang balita ay iniulat sa Sect Master at sa dalawang elder. Paliwanag ni Wan Yingying mula sa likuran niya. Halatang-halata na alam niyang lasing na lasing ito sa nakalipas na taon kaya wala siyang alam sa lahat ng bagay sa labas ng mundo. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Nang sinubukan niyang i-activate ang Void Spirit Art, agad niyang naramdaman ang masaganang spirit chi na dumadaloy patungo sa kanya. Gayunpaman, hindi ito kasing ganda ng paggamit ng White Jade sa paglilinang. Ang Black Jade na ito ay kailangang minahan. Sabi niya, sumagot siya, maaari naming hilingin sa mga senior brothers at senior sisters na pumunta dito. Gayunpaman, umiling si Yang Kai. Ang Void Spirit Sword Sect ay manipis na. Ang pag-asa lamang sa iba ay hindi magiging mahusay. Paano ang pag-hire ng mga tao para magtrabaho ito sa kanila? Iminungkahi ni Wan Yingying. Hindi na kailangan. Meron akong naisip. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod si Yang Kai at lumabas. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang magkapareha sa Void Spirit Sword Sect. Inutusan ni Yang Kai si Wan Yingying na magtanim ng mag-isa habang siya ay pumunta sa kwadra at kumuha ng kabayo bago sumakay sa malayo. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa maliit na lungsod sa paanan ng bundok. Pagkatapos niyang bumili ng ilang halamang gamot sa Batika, gumugol siya ng kalahating araw sa isang inn bago siya nagligpit ng isang maliit na bote ng porselana at umalis sakay ng kabayo. Ang headquarters ng Tianluo Hall ay matatagpuan sa isang malaking manor.
Bilang isang dakilang puwersa ng Earthrealm, mayroon silang maraming mga disipulo sa ilalim ng kanilang bandila, kasing dami ng 600 sa kabuuan. Kung ikukumpara sa ilang dosenang tao sa Void Spirit Sword Sect, ito ay isang buong mundo ng pagkakaiba. Bukod dito, napakaraming tao na nagtitipon-tipon sa isang lugar ang naging dahilan upang maging masigla at maunlad ang punong tanggapan. Ang pagkakaroon nito ay halos maihahambing sa isang maliit na bayan sa puntong ito. Ang Sect Master ng Tianluo Hall at 8 Elder ay nagtipon sa kanilang main hall sa kasalukuyan. Dati ay may 9 na Elder, ngunit ang 3rd Elder na si Zunbo Xiong ay pinatay ng Void Spirit Sword Sect, kaya 8 na lang ang natitira. Gayunpaman, lahat silang 8 ay Earthrealm Masters. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa 4th Step Earthrealm. Sa kaibahan, ang pinakamalakas sa kanila ay ang Great Elder Li Xingqing at Palace Master Shu Wancheng. Pareho silang nasa 9th grade Earthrealm, isang hakbang na lang mula sa pagsulong sa Heaven Realm. Kung ikukumpara sa Void Spirit Sword Sect kung saan ang pinakamalakas na master ay nasa 3rd Step Earthrealm lamang, ang Tianluo Hall ay may higit na lakas. Sa sandaling ito, ang main hall ay nababalot ng kadiliman at ang kapaligiran ay talagang nakapanlulumo. Mabilis na sinabi ni Palace Master Shu Wancheng. Tinatawag ko ang lahat ng elder dito ngayon dahil sa isang malaking insidente na naganap kamakailan. Sigurado akong narinig na ninyo ang tungkol dito. Ang 3rd Elder Zunbo Xiong ay pinatay ng isang tao mula sa Void Spirit Sword Sect. Tsaka, ang pumatay sa kanya ay ang senior disciple ng Void Spirit Sword Sect, isang batang lalaki lamang sa 4th grade Mortal Realm. Napakunot ang noo ng 8th Elder. Palace Master, narinig ko na rin ang tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi ganoon ka-espesipiko ang impormasyon ko. Talaga bang pinatay ng isang brat si 3rd Elder sa 4th grade Mortal Realm? Mataimtim na tumago si Shu Wancheng. Ito ang katotohanan. Ito ang impormasyong natanggap ko mula kay Wan Tianhe ng Roaring Tiger Sect. Nandoon siya noon, kaya alam niya ang sitwasyon. Sa anumang kaso, ang mamamatay tao ay tila humiram ng isang kapangyarihan na hindi sa kanya. Isa itong pag-atake ng Sword Chi na naiwan ng True Void Sword Lord. Iyon ang dahilan kung bakit pinatay ang 3rd Elder nang walang anumang kapangyarihang lumaban. Ang True Void Sword Lord. Ang ilan sa mga elder ay mukhang takot na takot. Ang mamamatay tao ay orihinal na nasa 4th grade Mortal Realm lamang, ngunit bigla siyang naging 7th grade Mortal Realm Master sa ilang kadahilanan. Idinagdag ni Shu Wancheng. Hinaplos ng 2nd Elder ang kanyang balbas at pinaikit ang kanyang mga mata. Upang buhayin ang Sword Chi na naiwan ng True Void Sword Lord na may cultivation sa Mortal Realm. Sigurado akong hindi rin magtatapos ang mga bagay para sa batang iyon. Walang kapangyarihan sa mundong ito na maaaring makuha ng librere sa makatuwid, ang pag-activate ng kapangyarihan na higit pa sa kakayahan ng isang tao na makatiis ay tiyak na may mabigat na presyo. Kinumpirma ni Shu Wancheng ang katotohanan. Ayon kay Wan Tianhe, ang batang lalaki na nag-activate ng Sword Chi ay malubhang nasugatan. Hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. Agad na nagliwanag ang mga mata ng mga matatanda sa ibaba niya sa mga salitang iyon. Palace Master, ang dahilan kung bakit mo kami ipinatawag dito. Ipinaliwanag niya, malaki ang kontribusyon ng 3rd Elder sa Tianluo Hall. Hindi ako papayag na siya ay patayin ng Void Spirit Sword Sect sa hindi malamang dahilan. Kung hindi, ano ang mangyayari sa mukha ni Tianluo Hall kung magkakalat ang balita tungkol sa insidenteng ito? Ang Palace Master na ito ay naglalayo na magpadala ng mga puwersa sa Void Spirit Sword Sect para ipaghiganti ang 3rd Elder. Inalis niya ang tingin niya sa mga taong nasa ibaba niya. Sino bang elder ang handang maglakbay upang makatulong na maibsan ang mga alalahanin ng Palace Master na ito? Ang 8 elder ay biglang tumahimik, na walang nagsasalita. Kahit na ang isang 7th grade Earthrealm Master tulad ng 3rd Elder ay napatay ng Sword Chi na naiwan ng True Void Sword Lord. Hindi marami sa mga elder na naruroon dito ang mas malakas kaysa sa 3rd Elder, kaya hindi sila kumpiyansa na makakapagtanggol sila laban sa gayong pag-atake ng Sword Chi. Bagamat ang brat na nag-activate ng Sword Chi attack sa unang lugar ay tiyak na dumanas ng isang mapaminsalang pagtatapos, sino ang makakapagsabi kung may iba pa sa Void Spirit Sword Sect na maaaring mag-activate ng higit pa sa Sword Chi? Masama kung natagpo nila ang parehong kapalaran ng 3rd Elder. Ang pagkilos bilang taliba ay hindi isang kaaya-ayang gawain at ang kaunting kapabayaan ay maaaring ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Ang lahat ng elder ay makamundo at may karanasan, kaya paanong hindi nila mauunawaan ang alituntuning ito? Nang makita ni Shu Wancheng na ang lahat ng mga tao sa ibaba niya ay naglalarong patay, nakaramdam siya ng bahagyang galit sa kanyang puso.
Lagi silang sumisigaw na mauna kapag may nangyaring mabuti, ngunit nagtatago sila na parang mga pagong sa kanilang mga shell kapag may nangyaring mapanganib. Sila ay ganap na hindi mapagkakatiwalaan. Marshall Pick, Kabanata 4488. Ang hindi pagkain ay magiging kawalang-galang. Second Elder. Ibinaba ni Shu Wancheng ang kanyang ulo upang tingnan ang Second Elder sa kanyang kaliwa. Ang Second Elder ay biglang umubo ng marahas. Umubo siya ng napakalakas kaya namutla ang kanyang kutis at tumutulo ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Nang huminto siya, medyo nahihirapan siyang nagsalita. Sect Master, pakiusap, unawain mo, ang elder na ito ay may malalang sakit. Nagkataon lang na sumiklab muli ito kamakailan, kaya ang aking lakas ay hamina ng husto. Hanggat handa akong ibahagi ang iyong pasanin, Sect Master, natatakot ako na hindi ko mahawakan ng maayos ang mga ganoong mahalagang bagay. Tinitigan ni Shu Wancheng ang Second Elder. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumanggo siya at sinabi. Dapat kang magpahinga ng mabuti kung ang iyong kalusugan ay lumala, Second Elder. Lumingon siya para tumingin sa isa pang tao. Great Elder. Hinaplos ni Li Xingqing ang kanyang balbas at sumagot. Natural lang para sa Elder na ito na sundin ang utos ng Sect Master. Ngunit, ang aking ika-13 asawa ay malapit ng manganak. Aabutin lang ng ilang araw. Maaari mo bang bigyan ang elder na ito ng ilang araw upang masaksihan ang pagsilang ng aking anak bago ako pumunta sa Void Spirit Sword Sect? Saglit, ang buong grupo ng mga elder ay nakatingin sa matandang ito nang may pagtataka. Hindi nagtagal ay sinundan ito ng batis ng mga salitang pagbati. Nakangiting tumugon ang Great Elder, at ang main hall ay naging napakasigla. Sa kabilang banda, namula ang mukha ni Shu Wancheng sa mga salitang iyon. Paanong hindi niya malalaman na ang Great Elder ay gumagawa lamang ng mga dahilan? Alam ng langit kung ano ang totoong sitwasyon sa kanyang ika-13 babae. Maghihintay ba ako ng tuluyan kung hindi siya mangganganak? Hindi niya napigil ang mapaungol ng mahina. Saka lang tuluyang tumahimik ang mga tao sa main hall. Pagod na tumingin si Shu Wancheng sa lahat ng elder ng Tianluo Hall at pinatigas ang kanyang puso. Nang iaanunsyo na niya na siya na mismo ang gagawa ng aksyon, biglang umalangaw ang kakaibang kaguluhan sa labas ng main hall. Kahit na ang pinakamahina sa mga taong naruroon sa main hall na ito ay nasa 4th grade Earth Realm, kaya natural lang na pambihira ang kanilang pandinig. Pabalik-balik silang lumingon upang tumingin sa labas ng may pagtataka. Anong nangyayari? Tanong ni Shu Wancheng na puno ng hinaing ang tiyan. Sapat na ang masama na ang mga elder ay nagpapanggap lamang na nagpapakita ng pagsunod, ngunit ngayon kahit na ang mga disipulo ay kumikilos ng hindi nararapat. Ang Tianluo Hall ay hindi na ang nagkakaisang sect na una kong itinatag. Ang kanyang tanong ay natural na sinalubong ng walang tugon. Malalim na kumunat ang noo ni Shu Wancheng dahil malabo niyang nararamdaman na may mali. Saka, tila may baho ng dugong umaagos sa hangin. Marami rin sa mga elder ang naging mapagbantay sa pagsigaw ng second elder na nakakunot ang noo. May mali, pupunta ako at titingnan. Nagboluntaryo ang 7th elder at kumislap ang kanyang anyo habang nagmamadaling lumabas. Ilang sandali pa, ang malalakas na kalabog na may halong tunog ng masakit na mga daing ay nagmula sa labas. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng mga tao sa loob ng main hall nang marinig ang mga ingay na iyon at sabay-sabay silang tumayo mula sa kanilang mga upuan. Nakipagpalitan ng tingin si Shu Wancheng kay Li Xingqing. Nakita nilang dalawa ang matinding pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Maya-maya lang, dahan-daang pumasok ang isang figure sa main hall. Isa itong gwapong binata na may matapang at kabayanihan. Nakasuot siya ng asol at puting damit, may hawak na espada sa isang kamay habang may bitbit na tao sa kabilang kamay. Ang taong nasa kanyang mga kamay ay walang iba kundi ang 7th elder, na lumabas para tingnan ang sitwasyon ngayon lang. Ang 7th elder, isang 5th grade Earth Realm Master, ngayon ay walang malay at dinadala ng binata na parang sako. Ang kanyang bigat na halos 100 kilo ay tila kasing gun ng balahibo sa mga kamay ng binatang ito. Tahimik ang mga yapot ng binata habang lumalakad siya pasulong, na nagpunta upang ipakita ang kanyang mahusay na lakas at kontrol. Sino ka? Sumigaw ang 2nd elder na may tame time na ekspresyon. Malabo niyang naramdaman na ang binatang ito ay hindi madaling pakitunguhan. Ang kabataang ito ay nawalan ng malay sa 7th elder sa ilang paghinga lamang, kaya ang kanyang lakas ay malinaw na hindi dapat maliitin. Void Spirit Sword Sect, Yang Kai. Napangiti si Yang Kai at inihagis ang taong nasa kanyang mga kamay sa main hall. Ang 7th elder ay bumagsak sa lupa nang may malakas na kalabog. Yang Kai. Nagulat ang lahat sa bati. Pinaikit ni Li Xingqing ang kanyang mga mata. Ikaw ba ang eldest disciple ng Void Spirit Sword Sect?
Nag-uusap lang kami tungkol sa taong ito. Hindi ako makapaniwalang nagpakita siya dito. Talagang walang ingat siyang maglakas loob na pumasok sa main hall ng Tianluo Hall. Oo, ako nga, tumanggo si Yang Kai. Ikaw ba ang pumatay kay Elder Zon Boshong? Tanong muli ni Li Zingqing. Oo. Ibinaling ni Li Zingqing ang kanyang ulo at nakipagpalitan ng tingin kay Shu Wancheng, isang hitsura ng hinala ang kumikislap sa kanyang mga mata. Sa lohikal na pagsasalita, si Yang Kai ay dapat na nasugatan ng husto pagkatapos niyang gamitin ang mapangwasak na pag-atake ng Sword Chi na iyon. Nakaligtas man siya, dapat ay baldado na siya, ngunit ilang araw na lang ang lumipas mula nang mangyari ang insidente at nakatayo siya ngayon sa perpektong kondisyon. Kahit na hindi pa siya namatay at kahit papaano ay nakabawi, imposible pa rin para sa kanya na mawalan ng malay ang 7th Elder. Ang agwat sa lakas sa pagitan ng isang 7th grade Mortal Realm Master at isang 5th grade Earth Realm Master ay sadyang napakalawak upang makatawid. Sumimangot si Li Zingqing at tumingin kay Yang Kai. Mabuti, ipagpalagay namin na ikaw ang Yang Kai ng Void Spirit Sword Sect. Kaya, bakit ka pumunta sa Tianluo Hall? Ngumisi si Yang Kai. Nadiskubre ng Void Spirit Sword Sect ang isang minahan ng Black Jade, ngunit kulang kami sa lakas ng tauhan na kinakailangan para samantalahin ito. Narinig ko na maraming disipulo ang Tianluo Hall, kaya mangyaring magpasakop sa Void Spirit Sword Sect at magpadala ng ilang tao upang tulungan ako sa gawaing ito. Dapat mo ring malaman na ang Void Spirit Sword Sect ay kakaunti ang miyembro. Kulang na lang ang mga kamay natin para maglibot. Nang marinig ang mga salitang iyon, tumingin si Shu Wancheng kay Yang Kai na may kakaibang ekspresyon. Gusto mo bang sumuko si Tianluo Hall sa Void Spirit Sword Sect? Mali ba ang narinig ko? O, nagkamali ka ba? Tumingin si Yang Kai kay Shu Wancheng. Ikaw ba ang Sect Master ng Tianluo Hall, Shu Wancheng? Oo, ako ang Sect Master. Kinilala ni Shu Wancheng. Kakalabas lang ng mga salita sa bibig niya nang maramdaman niya ang malakas na bagzo ng hangin na dumampi sa kanyang mukha. Isang malapit na pagtingin, nakita niya na si Yang Kai, na orihinal na nakatayo sa ibaba niya, ay lumitaw sa hindi kalayuan sa kanyang harapan sa isang punto. Shu! Isang malinaw na sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng pagkislap ng liwanag habang ang dalawang figure ay dumaan sa isa't isa. Ang lahat ng mga tao sa main hall ay tumangalan ng may takot na makita sina Yang Kai at Shu Wancheng na magkasunod na 1 metro ang layo. Si Shu Wancheng ay nakatayong nagyelo sa kinatatayuan, na parang may naglagay sa kanya ng binding technique. Sa kabilang banda, dahan-dahang ibinalik ni Yang Kai ang kanyang espada sa kaluban nito. Sa sandaling ito lamang unti-unting naglaho ang nakakabulag na liwanag ng espada. Ikaw. Ibinuka ni Shu Wancheng ang kanyang bibig, ngunit isang linya ng dugo ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang noo hanggang sa dulo ng kanyang baba. Kasunod ng kakaibang tunog, nahati ang kanyang katawan sa kalahati bago sumabog ang magkabilang bahagi. Nagkalat ang dugo at mga organo sa lupa at isang mabangong amoy ng dugo ang agad na tumagos sa hangin. Sunod-sunod na gulat na hinga ang umalangaw-ngaw sa loob ng main hall. Ang bawat solong Tianluo Hall Elder ay tumingin kay Yang Kai nang may takot, hinihimok ang kani-kanilang spirit chi upang sila ay maging handa sa anumang oras. Si Shu Wancheng ay patay na. Ang Sect Master ng Tianluo Hall ay pinatay ni Yang Kai sa isang suntok. At, hindi man lang nila nakita kung paano ito nangyari. Si Shu Wancheng ang pinakamalakas na guro ng Tianluo Hall. Nasa tuktok na siya ng Earth Realm, isang hakbang na lang ang layo mula sa pagsulong sa Heaven Realm, gayunpaman, ang isang master ay nahati sa pamamagitan ng isang sword strike na kasing dali na parang siya ay isang manok. Kung aatakehin ni Yang Kai ang sinuman sa kanila, wala silang kapangyarihang lumaban. Dahil sa banta ng kamatayan, tumindig ang lahat ng balahibo sa kanilang katawan at nanlamig ang kanilang mga gulugad. Hindi nila inaasahan na ang binatang ito ay magiging napakalupit na pumatay ng isang tao nang walang kahit isang salita. Nasaan ang Great Elder ni Tianluo Hall? Lumingon si Yang Kai at tumingin sa kanila. Pakiramdam ni Li Zingqing ay nanikip ang kanyang puso sa takot. Katutubo niyang gustong tumakas, ngunit kitang-kita niya na may bakas ng aura ng binata ang mahigpit na nakakulong sa kanya. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos, agad niyang susundin ang mga yapot ni Shu Wancheng. Kaya kinagat niya ang kanyang labi at humakbang pasulong. Ang Old Master na ito ay ang Great Elder ng Tianluo Hall. Paano kita matutulungan? Sa puntong ito, maaari niyang tiyakin na ang taong ito ay hindi ang eldest disciple ng Void Spirit Sword Sect. Iyon ay dahil si Yang Kai ay nasa 7th grade Mortal Realm lamang. Gayunpaman, ang pagsabog ng kapangyarihan mula sa taong ito ngayon ay halatang mas mataas kaysa sa Mortal Realm.
Hindi niya matukoy ang tiyak na lakas ng kultibasyon ng kabilang partido dahil napakabilis nilang kumilos, ngunit tiyak na nasa itaas ito ng Mortal Realm. Binabati kita. Mula ngayon, ikaw na ang Sectmaster ng Tianluo Hall. Maringal na umupo si Yang Kai sa upuan na dating pagmamayari ni Shu Wancheng at tumingin kay Li Xingqing na nakatayo sa ibaba niya. Natahimik si Li Xingqing at hindi alam kung paano tutugon. Bagamat hinihintay niyang mamatay si Shu Wancheng para makaupo siya sa Sectmaster para sa kanyang sarili, sa mga sitwasyong ito, wala siyang lakas ng loob na umupo sa Sectmaster kahit na ito ay ibinigay ng librera sa kanya. Ang lugar na ito ay magiging Tianluo Hall branch ng Void Spirit Sword Sect mula ngayon. Mananatili kabilang Tianluo Hall Elders habang ang lahat ng bagay tungkol sa kung paano pinapatakbo ang sect ay mananatiling hindi magbabago. Nag-utos si Yang Kai nang walang pagsasaalang-alang sa iba. Nagkatinginan ang mga elder sa ibaba, ganap na walang kaalam-alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Yang Kai. Pinatibay ni Li Xingqing ang sarili at nagtanong, "Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong layunin?" Layunin. Napakamot ng baba si Yang Kai at sumagot. "Hindi ba ngayon ko lang sinabi sa iyo? Ang Void Spirit Sword Sect ay kulang sa mga manero, kaya gusto kong magpadala ka ng ilang tao para tumulong." "Iyan lang ba?" Tinitigan ni Li Xingqing si Yang Kai nang hindi makapaniwala. "Ano pa sa tingin mo ang gusto ko?" Tumingin si Yang Kai kay Li Xingqing ng mahina. Tumingin si Li Xingqing sa dalawang bahagi ng bangkay ni Shu Wancheng sa lupa at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Tunay na namatay ang Sectmaster ng walang dahilan. Siya ay pinatay dahil lamang sa isang bagay na walang halaga. Kung iyon lang, ang Old Master na ito ay maaaring magdesisyon ng mag-isa at sumang-ayon sa iyong kahilingan. May halos 600 disipulo ang Tianluo Hall, kaya hindi magiging problema ang pagmimina sa minahan ng Black Jade. Sa anumang kaso, kailangan ko lang pumayag sa ngayon. Kung tungkol sa hinaharap, tutugtugin natin ito sa pamamagitan ng tainga at tingnan kung ano ang mangyayari. Mabuti, tumanggo si Yang Kai. Bukod dito, pumunta rito ang haring ito para dalhan ka ng maliliit na regalo. Maaari mong ituring ang mga ito bilang isang welcome gift para sa pagsali sa ilalim ng banner ng Void Spirit Sword Sect. Pagkasabi nito, dumukot si Yang Kai sa kanyang bulsa at naglabas ng isang bote ng jade. Binuksan niya ang bote ng jade at naglabas ng ilang bilog na bagay gamit ang isang titik ng kanyang kamay. Ang mga bagay na ito ay lumipad patungo sa bawat elder na may mahusay na katumpakan. Si Li Xingqing at ang iba ay nagunat ng kanilang mga kamay upang saluhin ang bagay at nakita lamang nila ang isang mapusyaw na asol na pildores na kasing laki ng soybean sa kanilang mga kamay. Agad na humigpit ang kanilang mga ekspresyon at itinaas nila ang kanilang mga ulo at nagtanong. "Ano ito?" "Mga tabletang may lason." Nakangiting sagot ni Yang Kai. Kahit na si Li Xingqing ay may mga naunang haka-haka sa kanyang puso, kumikibot pa rin ang kanyang mga mata nang hayagang inamin ni Yang Kai ang katotohanan. "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung anong uri ng poison pill ito. Ang kailangan mo lang malaman ay kakailanganin mong ubusin ang antidote minsan bawat buwan. Kung hindi, ikaw ay magdaranas ng sakit na parang libu-libong langgam ang kumagat sa iyong puso at ang iyong mga meridian ay nadudurog. Ito ay talagang isang pakiramdam na mas masahol pa kaysa sa masunog sa kamatayan." Sa mga natamo ni Yang Kai sa alchemic daw, napakadali para sa kanya ang pagpino ng isang bagay na tulad nito. Casual ang bumili ng ilang halamang gamot sa lokal na lungsod sa paanan ng bundok at pinino itong poison pills. Kasalukuyan siyang nangangailangan ng lakas tao, ngunit wala siyang panahon para paikop sa kanya ang iba. Sa makatuwid, maaari lamang niyang gamitin ang gayong mga pamamaraan. Ang ganitong mga taktika ay maaaring ituring na kasuklam-suklam, ngunit ang kalamangan nito ay nasa pagiging simple at kayganhawahan. Pinigilan ni Li Xingqing ang kanyang galit at pinandilatan si Yang Kai. "Ito ba ang maliit na regalo na dinala mo para sa amin? Hindi ba ito ayon sa gusto mo, Sectmaster?" Tanong ni Yang Kai. Pinigilan ni Li Xingqing ang kanyang galit habang sumisigaw siya sa kanyang puso. "Sino sa mundo ang magkakagusto sa ganito? Ipagpatuloy mo, kumain ka na. Bakit hindi ka kumakain? Ang hindi pagkain ay magiging kawalang galang. Ang hindi paggalang sa akin ay hindi haantong sa isang magandang wakas." Sinaksak ni Yang Kai ang True Void Sword sa lupa sa harapan niya at nagdilim ang kanyang ekspresyon.